Grabe yan, Mr. Maravillas. Ito na ngayon yung nangyayari. At yung mga DDS, nagpupuksaan na po sila. Battle of the brainless po. Talaga yung mga masasamang loob po. Normal sa kanila ang magpuksaan. Para sindikato po, pag hindi na po nagkakasundo sa hatian. If you see me attending some of their events or appearing on photos with them, it is because of the movement in the causes we happen to share. Yes, I am friends with some of them, but I have never claimed nor considered myself a member of any particular group. Nakita na ninyo, dinisown na niya mga kababayan yung pagiging DDS. Inaaway man niya mga kababayan yung tinatawag na Team Alputera. Ito naman yung pag-aaway ng mga DDS. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong mga DDS influencers na right now mga kababayan, kinahihiya na nila yung pagiging DDS. Grabe yan, Mr. Maravillas. Ito na ngayon yung nangyayari. At yung mga DDS, nagpupuksaan na po sila. Battle of the brainless po. Talaga yung mga masasamang loob po. Normal sa kanila ang magpuksaan. Para sindikato po. Pag hindi na po nagkakasundo sa hatian, partihan mga kababayan ng ng daloy ng pera, nagpupuksaan. At ngayon mga kababayan, dinidisown na nila yung pagiging DDS. Yan ngayon ang nangyayari. Puksaan at kinahihiya na nila yung ma-associate sa grupo ng mga DDS. Talaga pong kaya man talaga ang maging DDS po. Kasi sa totoo lang, sabi nga ng ibang mga netizens, ang pagiging DDS niya is a mental illness. Pag naging DDS ka, ang ibig sabihin yan, mga kababayan, may tama ka. Magkikita po ninyo manifestation sa kanilang mga pag-ugali. Talagang may mga tama. Nagpupuksaan sila. And right now, dinidisown na nila mga kababayan yung pagiging DDS. Ito, si Tio Moreno, nag-post the other day, statement, December 28. Assalamualaikum. Allow me to clarify that I'm not affiliated with any DDS groups. If you see me attending some of their events or appearing on photos with them, it is because of the movement in the causes we happen to share. Yes, I am friends with some of them, but I have never claimed nor considered myself a member of any particular group. Nakita na ninyo, dinisown na niya mga kababayan yung pagiging DDS. Di ba may kasabihan tayo po? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba po? Pag magkakauri po, magkakasama-sama, flock together, birds of the same feather. Pero ngayon po, dinidisown na niya. I remain independent because I value independent thinking. I dislike being a bubble, being told what to think or do. And I strongly oppose echo chambers. Madaling sabi, sa kanyang statement mga kababayan, may nagdidikta talaga sa kanila. May gusto rin siguro maghari-hari. Kaya nagbabangayan sila kasi lahat magagaling. Yun ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Lahat kasi mayayabang. Mana sa kanilang tatay. Like leaders, like followers. Lahat kasi mayayabang. Yan. I have stayed independent since 2016 and that has always been my position. I am clarifying this because some people tend to attribute the actions or faults of one individual to an entire group, and I firmly reject guilt by association. Shukran. So dumidistansya na mga kababayan si Tio Moreno sa kapwa niya mga kauri na mga DDS. Kinahiya na niya. Kaya iya naman talaga yung mga pinagagawa ninyo. Ang unang kaya iya yung leader ninyo. Kaya iya ang mga ugali, walang modo, palamura, mayabang, di ba? Sangkot sa kung ano-ano mga krimen, mga irregularities, yan ang inyong pinagtatanggol. Talagang kaya iya. Ito pa, si Marlica, puksaan na Team Alputera, mga bangag nga ba? Inaaway man niya mga kababayan, yung tinatawag na Team Alputera. Ito naman, yung pag-aaway ng mga DDS versus DDS, versus Humba.
Nag-away-away dahil sa umba. Doon sa dahig mismo, mga kababayan. Kasama doon si Harry Roque. Kasi po, lahat sila palaaway. Pag kasama ka dyan sa mga grupong palaaway, yung tatay nila palaaway. Si Sara palaaway. Si Pulong ganon. Si Basti ganon. Yung mga leaders nila, lahat palaaway. Masasama ang ugali. Palamura. Kaya tingnan ninyo, pari-parihas ang kanilang mga pag-ugali, masasamang pag-ugali. Kaya sabi po ng ibang mga netizens, ang pagiging DDS daw is a mental illness. Pero ginagaya na nila yung sariling tatak, yung tatak DDS. So unti-unti nang lumilitaw mga kababayan, ang hindi maitatangging pattern ngayon dito sa grupo ng mga tinatawag na DDS, na ang pagiging DDS hindi na po nila pinagmamalaki. Ito'y kanila lang itinatanggi, kinakaya at iniiwasan. Kahit ng mga pinakang maiingay na mga tagapagtanggol nito. So ito po hindi simpleng bangayan ng mga personality. Ito ay self-destruction. Tulad ng ginawa ni Sara, self-destruction at saka ni Digong. Pati yung mga supporters nila, nagsi-self-destruct na. Like leaders, like followers, mga kababayan. So ito yung kilusang hindi na kayang panindigan, mga kababayan, yung sarili nilang pangalan. Sa totoo lang po, kapag ang isang grupo ay magsimulang magtakwil ng sariling label, malinaw po ang sinasabi niyan, ang pahiwatig niyan sa publiko, na may mali talaga sa kanilang sariling label. Sa mismong brand, yung pagiging DDS, mga kababayan. Nakikita ninyo kasi, ang internal conflict ng mga DDS, isa man lang po ang pinag-ugatan, pera. So, hindi na po bago itong awayan ng mga DDS versus DDS. Sa loob ng ilang taon na po, mga kababayan, pera ang ugat ng kanilang alitan. Paulit-ulit lang, mga kababayan. Pakinggan ninyo kung ano yung kanilang pinag-aawayan. Kung bakit sila nagpupuksaan. Pera, pera, pera. Ang malinaw na halimbawa nito, yung mga pinatawag po sa Quadcom, si Joey De Vebra at saka si Tio Moreno. Ang kalaban niya, si Maharlika. Nagpupuksaan sila. Kapwa sila nag-aakusahan ng pangingi ng pera sa mga kalyado. Ganon sila. Wala sa aming hanay na ganyan, mga kababayan. So ang ganitong uri ng bangayan, hindi po siya isolated. It is a pattern. Palibasa, pari-pariha sila mga ganit. So kung paulit-ulit po ang hidwaan ng dahilan pera, malinaw po na hindi prinsipyo ang nagbubuklod sa kanila. Malinaw na ang nagbubuklod lang sa kanila, pakinabang. Pag wala ng pakinabang at nagkakagamitan dahil sa pera, ayun, nagpupuksaan na po sila. Pag nawala yung pakinabang, nagkakainan na sila ng buhay. Pakinggan niyo na po. Toxic. Napaka-toxic. Panoorin mga kababayan yung kanilang mga vlogging. Sila nagpupuksaan. Nag-aakusahan ng pangangwarta. Nagpupuksaan sila. Ito pa, isang DDS. Sabi niya, I am pro-Philippines. I'm not DDS, sabi ni Malutikia. Kinaya mga kababayan yung pagiging DDS. Pero ganun pa rin yung ginagawa niya. Pinopromote ang mga Duterte, mga kababayan. Malinaw sa kanyang mga commentary, mga post sa kanyang page, defending the Dutertes, mga kababayan. Pero kinahihiya niya ang pagiging DDS. So si Tio Moreno mismo, kinahiya na yung pagiging DDS niya. Alam naman natin po, matagal na siyang propagandista ni Sara Duterte. Pero pag itinanggi mo na yung pagiging DDS, so ang ibig sabihin yan, ang label na pagiging DDS, kinahihiya na niya. Hindi na kasi kagalang-galang. Kasi po, sa totoo lang, walang umaayaw po sa identity. Kung ito po ay may credibility, tingnan ninyo kami mga kababayan, proud kami na supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang sabi nila bangang, bakit hindi kami naniniwala sa mga sinasabi nila na ang ating Pangulo bangang? Wala kang makitang manifestation, physical manifestations at pag-uugali, mental manifestations. Ang manifestations ng pagiging bangang, makikita mo kay Sara at kay Digong, kay Baste, sa lahat ng pamilya Duterte, sa pagdamit, sa pananalita, sa pag-uugali. Nandun lahat, mga kababayan, sa mga Duterte, ang pagiging bangang, pagiging violente. Ganun ang manifestation ng isang bangang. Wala yon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kami proud to be associated sa Marcos family, minus Aimee. Kasi si Aimee,
nahawaan na ng masamang ugali ng mga Duterte sa kadidikit niya sa mga Duterte. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung nakita niya ninyo sa TV is not my sister. Dinis-o na mga kababayan kasi wala man na niya akong kapatid na ganyan. Kinaya na ng ating Pangulo dahil nahawa ng masamang ugali ng mga Duterte. You see? O ngayon, yung mga DDS, kinakaya na nila yung pagiging DDS. So ang pagdistansya ni Tio Moreno po, ang pagtanggi niya na hindi siya DDS, ito po ay hindi pagiging neutral. Ito po ay implicit admission. Ang pagiging DDS ay politically toxic, socially embarrassing, nakakaya to be associated as DDS. Kasi pag sinabing DDS ka, ang ibig sabihin yan, may tupa ka rin. Tulad ng idol mo. Di ba kaya, mga kababayan? May salty, socially embarrassing mga kababayan. At saka strategically indefensible. Mahirap na ipagtanggol ang maging DDS ka. Ang ibig sabihin po, pag DDS ka, isa kang masamang tao. Masama kang nilalang. Masama ang ugali, palamura, violente, mapagbanta, mamamatay tao. Gusto mo ma-associate sa ganyang grupo? Brand ng isang kriminal. Nakakaya mga kababayan. Kaya kung akala ng iba na isang sandata mga kababayan yung pagiging DDS, mali po. Isa ng burden, isa ng pasanin, isa ng kahiya-iya ang pagiging DDS. Mismong sila nagpupuksaan dahil sa pera at mismo sila na mismo nagdi-dissociate. Itinatanggi na ang pagiging DDS. Kinahiya na niya yung pagiging affiliated. Ma-associate man lang o ma-brand siya, nakasapi siya o kasama ng anumang grupong DDS. Ngayon, si Malo Tiquia, isang kilalang political strategist, ginamit ang access at impluensya para ipagtanggol ang mga Duterte. Gumawa siya lahat ng narrative at maneuverings para protektahan ang kanilang interes. Pero kalaunan, tinanggi niya, hindi niya ako DDS. I'm pro-Philippines. I'm not DDS. Watch political analyst in Publicos Asia CEO Malo Tiquia reiterates that she is pro-Philippines and is not a DDS. Kinaya niya yung pagiging DDS mga kababayan. Pero, kampi pa rin siya sa Duterte. Ayon lang niya mabrand na isa siyang DDS. Pero, full-blooded siyang DDS. Pinahiya lang niya kasi nakikita naman po ninyo yung mga ginagawa ng mga DDS ngayon. Nagpupuksaan dahil sa pera. So makikita ninyo kapag political strategist na mismo ay umiiwas sa label po. Ang ibig sabihin niyan, hindi niya na kayang ipagtanggol yung produkto, yung pagiging supporter ng Duterte. Ito po ay isang tahimik pero malinaw na mensahe na ang DDS brand ay bagsak na po. Kinahihiya kahit mismo sa loob ng mga utak ng mga nagbenta nito, pinahihiya na nila yung pagiging DDS. You see? Si Mayor Magalong, ganun din. Tahimik siyang na didepensa sa interes ng mga Duterte. Sa mga investigasyon tulad ng mga anomalya sa infrastruktura sa Davao. Pero tinatanggi niyang isa siyang DDS. Nakita na ninyo. O ngayon, si Ramil Madriaga naman po, yung alleged bagman ni Sara, mismong itinanggi ni Sara ng Rayna ng bumaliktad kasi at binulgar mga kababayan mismo si Sara. Alam naman natin si Ramil Madriaga, di ba, nag-execute siya ng affidavit. Siya daw mismo yung mismong founder ng ISIP, Sara is my president. Nasabi ni Ramil Madriaga, ang nagpondo kay Sara sa pagka vice-presidente mula sa Pogo at saka sa droga. Nakita na ninyo? So makita ninyo ang ugali ng mga Duterte, si Sara Duterte. Nang may pakinabang, kilala niya si Ramil. Nung naging peligro na si Ramil, tinanggi na niya. Bumaliktad na kasi. Ngayon, makikita ninyo rito. Si Ramil, na isang DDS, ang nagpakulong sa kanya, kapwa niya DDS, si Harry Roque. Di ba? Siya yung nagpakulong mga kababayan. Pinakasuhan ng kidnapping. So makikita ninyo, sa DDS po, walang loyalty tulad ng mga sinasabi nila na walang iwanan. Wala pong ganyan. Pag may pakinabang ka, okay. Pag wala nang pakinabang, ilaglag ka na. Yan ang prinsipyo, mga kababayan nila. Gamitan lang po. So makikita ninyo, as you observe, kung bakit sila nagpupuksaan. Bakit naglalaban-laban po ay yung mga DDS. Lahat ng datos at pattern mga kababayan, dalawa lang po yung lumilitaw na motibo.
Una, kwarta. Kapag may pera, may pagkakampi-kampi. Magkakampi sila pag may pera. Kapag nagkahudasan sa pera, nagkalukuhan mga kababayan, may siraan, bangayan, puksaan, saksakan. Ganon sila katoksik. Pangalawa, kawalan ng utak at paninindigan. Kasi kung may utak sila, gagawin ba nila na magpuksaan sila? Self-destruction ang kanilang ginagawa. Di ba? Mga mangmang lang po ang gagawa ng gano'n. Self-destruction. So ang tanong ngayon mga kababayan, kung ang isang grupo mismo kinakahiya nila yung kanilang sariling identity, anong rason na hindi ikaya ng ating mga mamamayang Pilipino? Bakit aasahang igagalang ito ng ating mga mamamayang Pilipino? Di ba po? At bakit gugustuhin mong ma-associate sa isang toxic na grupo? So makikita ninyo, itong mga taong ito, sa kanilang mga ginagawa, pinapakita nila na sa kanilang pag-away-away, pagpupuksaan, malinaw ito yung mga taong walang credibility, walang dignidad. Pari-parihong walang dignidad na dapat ikahiya mga kababayan talaga ng bawat Filipino. Dati humba po nagpupuksaan dahilan sa humba. Hina naman ninyo. Dahilan lang sa pagkain. Para ng mga hayop. Nagpapangagaw mga kababayan ng mga baboy sa aning baboy. Ganon sila, mga kababayan. Anyway, idagdag ko na lang itong balita, mga kababayan. Yung tourist arrival, mga kababayan, sa ating bagsak, medyo kahiya-iya tayo. Ayan o, tourist arrivals in Southeast Asia from January to August 2025. Nangulilat po tayo. Yung Pilipinas naka 3.96 million arrivals lang tayo. Top notcher, yung Malaysia. Sinundan ng Thailand, mga kababayan. Next, Vietnam. Then Indonesia. Then Singapore. Then yung Pilipinas, 3.96 million lang yung tourist arrivals. So paano anya yan, Mr. Maravillas? I think kailangan na tingnan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumusta na yung Love the Philippines ni Frasco? So lumalabas po na kang worst secretary ng Department of Tourism itong si Frasco. Di ba? Hindi siya nag-deliver. So imbes na umarangkada, lalo pang napag-iwanan sa regional tourism race ang Pilipinas. So ang tanong ngayon ng publiko, mga kababayan, kay Frasco, kung ganito kababa ang tourist arrivals natin, saan na napunta ang mga pangako? Hanggang saan magtitiis ang Pilipinas sa pagiging huli? Di ba po? Ano na nangyari sa kanyang Love the Philippines? Ang nangyari, yung Love the Philippines slogan niya, naging lagging behind. I think kailangan ng magpalit tayo ng Tourism Secretary, mga kababayan. At siyempre, nasa judgment yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, kahiya po tayo. Yung Love the Philippines po, naging lagging behind. Yung Philippines, kailangan na siguro na balasahin mo po ang mga opisyal ng Department of Tourism. Kailangan na siguro magpalit tayo ng Tourism Secretary. Kasi hindi po effective bilang Tourism Secretary itong si Frasco. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like and share na rin po ninyo ng ating video. At paki-share ninyo sa inyong mga kaibigan para marami po na makapanood sa ating mga discussions at mga balita na kapaki-pakinabang para sa ating bansa. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po.
Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.